Magandang araw, Miss Aya. At sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Mga bakla, kung ano-ano na lang talaga ang pinapasok ko sa buhay ko. Sabi nga nila, kung saan ka masaya, susuportahan ka namin. Pero paano kung maligaw ka sa biringan? As in, literal. Sa lungsod ng mga engkanto mga sis. Aba, hindi ito Marites level chika ha. Ako si Edwin, taga Maynila, certified call center agent. Maria Carey ang boses kapag lasing at proud na member ng Rainbow Community. Pero noong bakasyon kong yun sa Samar, Diyos ko, ang rainbow naging itim na mga girls and boys. Nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo around Holy Week. Niyaya ako ng friend kong si Jomar na pumunta sa Samar kasi fiesta raw ng baryo ng lola niya. Siyempre, go ako. Girl, baka may mga cute na probinsyanong lalaki, di ba? Gina naman ako. So, ayun na nga. Sumakay kami ng van, tapos jeep, tapos tricycle, tapos kalabaw. Charot lang. Pero halos ganun na rin. Pagdating namin sa baryo, wala pang signal. Naghahanap pa ako ng spot kung saan malakas ang signal. Pero wala talaga. Besh, wala talaga as in. Kaya nayayamot at naiinis ako sa kaibigan kong si Jomar. Paano ba naman kasi, hindi man lang niya sinabi sa aking walang signal sa baryo nila. Paano ko maa-update ang family ko, di ba? Kinagabihan, nagyaya sila ng inuman. Ako pa ba? Tagay dito, tagay doon. Hanggang sa bigla akong nakaramdam ng pagkaihi. Medyo lasing na ako. Lakas ng loob kong maglakad mag-isa sa may likod ng bahay. Sa may mga damuhan. Habang umiihi ako, narinig kong parang may tumatawag sa akin. Edwin. Girl, sino yun? Nanindigang balahibo ko nang marinig kong may kaboses ni Regine sa hangin. Pero wala akong nakita. Tapos parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Tapos ang next memory ko, naglalakad na ako sa parang ayan, gubat na may ilaw. Pero hindi ilaw na normal. Besh, glowy-glowy na pastel. Parang fairy aesthetic. At wala na akong amats. Paglingon ko, hindi na baryo ang nakikita ko. Girl, may mga gusali na parang gawa sa kristal. May mga engkanto na nakaputi na parang mga model ng bench fashion show. At lahat sila nakatitig sa akin. Ay, bakit parang fashion victim ang tingin nila sa akin? Sabi ko sa sarili ko. Suot ko pa naman noon yung One Direction t-shirt ko na pinaglumaan na ng panahon at short na may butas sa singit. Nakaisang tsinelas lang din ako dahil nagkapaltos ang paa ko. Hindi ako prepared. Inakala ko naman kasi noon mag-iinuman lang kami sa tapat ng bahay nila Jomar. Hanggang sa may isang lalaki ang lumapit sa akin. Matangkad, gwapo, pero creepy. Parang ex mong toxic, pero hot pa rin. Isa ka ba sa mga pinadala sa amin? Seryosong tanong niya. Sis? Pinadala? Di wow, nag-LBC na pala ako. Sagot ko. Hindi siya tumawa. Deadma ang pagiging komedyante ko. Nang bigla na lang may humawak sa braso ko, ang lamig ng kamay. Naramdaman kong parang nanginginig ang loob ko. Para bang nilalagyan ako ng something. Teka lang, bakla pa ako ha? May karapatan ako. Pero wala, bigla na lang akong nawala ng malay. Nagising ako sa isang kuweba. Maliwanag pero hindi dahil sa ilaw, kundi parang natural na glow. Pagdilat ko, may babae sa harap ko. Ang ganda mga besh.
Hindi mo alam kung engkanto o endorser ng glutathione. Ang haba ng buhok, parang sinuklay ng hangin. Ang boses niya, Diyos ko, parang ASMR queen. Awa ng Diyos, gising ka na rin sa wakas. Sabi niya, sino ka po ate? Tanong ko, takot pa rin. Sofira ang pangalan ko, isa akong diwata. At kung hindi ako dumating, baka ginawa ka ng alipin ng mga engkantong yun. Sabay hawak niya sa kamay ko. Ang lambot, mga bakla, parang gatas na walang sugar. Alipin? Girl, hindi ako ready para sa 50 Shades of Encanto ha? Napangiti siya. Marami sa mga tulad mong tao ang hindi na nakakabalik. Pero may kakaiba sa'yo. Bakit ka ba talaga napunta rito? Tanong niya nang hindi pa rin nawawala sa mga labi niya ang matatamis ng ngiti. Di ko rin alam girl. Umiihi lang ako tapos, ayun, may nag-call time sa akin. Tapos, tiyada, di ko alam kung saan na ako napunta. Nakakaloka. Teka nga, nasaan na ba ako ha? Anong lugar ba to? Matapos magkwento ni Sofira, ay doon ko nalaman na nasa Biringan ako. Hindi lang siya basta Encanto City. May dalawang kampo, ang mabubuti at ang masasama. At yung mga sumalo sa akin nung una, sa madidilim sila. Anong gagawin ko ngayon? Pwede bang mag-leave request para makauwi? Hindi ganun kadali. May daan palabas pero may 3 pagsubok. At una, kailangan mong iwasan ang mga nilalang na gustong kunin ang alaala mo. Alaala? Diyos ko! Ganon kayo kalupet! Hindi na siya sumagot. Naglakad kami ni Sofira. Seryoso siya. Habang ako, nanginginig ang mga tuhod. May nakita kaming parang foggy na lugar. Biglang lumitaw ang 3 nilalang. Walang muka. Parang multo na kalbo. Bakit parang mga ex ko? Walang identity. Sabi ko pa. Pero si Sofira, kalmado. Sinabihan niya lang akong huwag tititig sa kanila. Pero hindi ko kinaya. Siyempre napatitig ako. Bigla kong naalala ang una kong heartbreak, si Ronald. Ang unang lalaking minahal ko na nagpakasal sa pinsan ko pa. Ouch, diba? Napaluhod ako. Naiiyak ako habang humihikbi sa lupa. Pero hinawakan ako ni Sofira. Edwin, lumaban ka. Hindi ito totoo. Panaginip lang to. Napapikit ako. Nagdasal. Sumigaw ako ng, Mars, back to reality tayo. Go, go, go! Pagtingin ko, bigla na lang naglaho ang mga nilalang na walang muka at si Sofira, ngumiti siya. Nalagpasan mo na ang una mong pagsubok. Nakangiti niyang sabi. Pagod ako besh, pero proud. Kahit pa may sipon ako at pawis sa kilikili. Nalagpasan ko ang stage 1 ng engkantong pang MMK. Pagbalik namin sa tinutuluyan ni Sofira, parang glamping tent na enchanted. May nag-abang sa labas. Isang lalaking engkanto. Gwapo, moreno. Pero ang aura, same vibe ni Voldemort on a bad hair day. Hindi mo siya dapat tinutulungan, Sofira. Alam mong bawal makialam sa mga galing sa labas. Sabi niya. Nagharap sila. Ang tense. Habang ako, nasa likod lang. Kinakabahan pero nag-cheer silently. Go, Sofira! Iligtas mo ko ha! Ako lang to, si Edwin. Yung mahilig sa milk tea. Napalingon sa akin si Sofira. Ikaw ang pipili. Tatakas tayo ngayong gabi pero baka di na tayo makabalik. Sabi niya habang nakikipaglaban pa rin sa lalaking engkanto. Tumango ako kasi kahit takot ako, mas natatakot akong mawala ng boses. Literal. Mga bakla, alam niyo yung feeling na kahit takot ka,
Gusto mo pa ring magpatawa. Ayan ang nangyari sa akin ng gabing yun. Matapos makipaglaban ni Sofira, ay hindi pa rin nawawala ang kaba at takot sa dibdib ko. Kaya naman pinipilit ko na lang magpatawa. Nasa loob kami ng tent ni Sofira na parang Airbnb ng mga diwata pero wala namang CR. Girl, kaya imagine mo, takas kami habang may banta ng mga engkantong imo. Tapos ako, pinipigilan ng pagdighay kasi baka madetect yung carbon dioxide level ng hininga ko. Kailangan nating lumabas bago maghating gabi. Iyon ang oras na mahina ang mga mata ng mga engkanto. Sabi ni Sofira. Bakit? May eyebags din ba sila? Balik tanong ko. Napatingin siya sa akin. Hindi man lang tumawa. Awkward. Baka pagod lang siya no. Makaraan ng ilang oras. Ready na kami for the grandscape. Kaso, may problema mga bakla. Wala akong suot na sapatos. Wala rin akong brief. At ang tanging damit ko lang ay yung parang telang pinambalot sa akin noong sinagip ako ni Sofira. Tuloy ang ganap ko, parang ang Probinsyano Encanto Edition. At ako si Coco Martin na walang belt. Teka lang, Ate Sofira. Wala ba tayong hoodie man lang? Parang ang lamig. Tapos, baka makitang puwet ko sa gitna ng kagubatan. Seryoso ang mukha niyang tumingin sa akin. Hindi mo kailangan ng damit. Kailangan mo ng tapang. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya at napanguso na lang. Abay, teka lang ha. Tapang lang. Yung dignity ko, ilalaban ko rin no. Pero wala na besh. Tumakbo na kami. Palihim, padulas, paslide, papikit, papray, pashoot sa goal ng pag-asa. Habang tumatakbo kami, narinig ko na may humahabol. Mga tinig na malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Edwin! 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 Girl, para akong iniistok ng mga demonyo. Habang tumatakbo kami, ay bigla akong nadula sa putik. Buwis buhay talaga mga bakla. Parang eksena sa horror film. Pero walang background music. Binalikan ako ni Sofira. Hinawakan niya ang kamay ko at niyakap ako ng mahigpit. Huwag kang bibitiw. Aniya pa, girl, iyak ako. Kasi sa buong buhay ko, bihira akong yakapin ng ganun. Yung hindi lastful, hindi judgmental, kundi totoong pag-aalaga. Alam mo sis, wala akong jowa sa earth, pero dito, may diwata akong bodyguard. Panalo! Natutuwa kong wika at napapakending pa. Napangiti naman siya. Ikaw lang ang nakakapagpatawa sa akin sa gitna ng ganitong panganib. Sabi niya, saka hinawakan ng kamay ko at muli na naman kaming tumakbo. Nakarating kami sa isang lawa. Maganda, kumikinang, pero sabi ni Sofira, ito raw ang pangalawang pagsubok ko. Bawat taong lumulusong sa lawa na to, lalabas ang lahat ng pait niya. Kailangan mong harapin ang sarili mong hinanakit. Kapag hindi mo nakayanan, lulunurin ka ng sarili mong galit. Ay, Shota Bells! Kung ganon, baha ang aabutin ko. May tiwala ako sa'yo. Kailangan mong makalabas sa mundong to. Kaya magtiwala ka sa sarili mo. Kaya mo to, Edwin. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong klaseng mahika ang meron si Sofira. Pero nang marinig ko ang mga sinabi niya, ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. Para bang nabuhayan ako dahil sa kanya. Humakbang ako patungo sa tubig. Una malamig. Tapos parang biglang may humaplo sa utak ko. Isa-isa lumabas ang mga alaala. Mga alaalang pilit kong kinakalimutan. Noong tinutukso ako nung bata pa ako. Bakla, bakla, bakla! Bakla! Yung una kong pag-amin sa mama ko at iyak siya ng iyak. Hindi niya matanggap
na prinsesa ang anak niya. Yung una kong jowa na nang iwan dahil hindi daw niya kayang ipaglaban ang relasyon namin. Yung boss kong lagi akong minamaliit kahit ang taas ng metrics ko. Lahat ng galit, sama ng loob, lumulutang sa ibabaw ng tubig hanggang sa namalayan ko na lang bigla akong sumigaw. Mga syuta kayong lahat! Ayoko na! Suko na ako! Matapos kong sabihin iyon, ay bigla akong lumubog. As in literal. Lunod, besh. Walang palya. Akala ko yun na ang ending ng teleserye ko. Pero biglang may humawak sa akin. Si Sofira. Pinilit niya akong hilain paakyat. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, umiyak ako. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagpapalaya. Para akong batang iniwan ng nanay niya, iyak talaga ako ng iyak. Pag-ahon ko sa tabi, naramdaman kong mas magaan ako. Parang pumayat yata ako dahil sa kakatakbo. Ngayon, kaya mo na ang huling pagsubok, Edwin. Mahinang sabi ni Sofira. Nagpahinga kami sa isang lumang puno. Tahimik si Sofira. Seryoso ang tingin. Edwin, bago ang huling pagsubok mo, kailangan kong tanungin ka. Ano yun, sis? Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na manatili rito, sa mundo namin, bilang isang nilalang na may kapangyarihan, pero hindi mo na makikita ang pamilya mo, pipiliin mo ba? Girl, shockers! Ang daming layers ng tanong. Parang lasagna. Pero seryoso ako nung sumagot, Sofira, kahit pa may magic powers pa ako, kahit pa gwapo lahat ng engkanto rito, walang kapalit ang ulam ni mama, no? At ang yakap ng mga kaibigan ko. Gusto ko lang makauwi na. Tumango siya, tapos tinapik niya ang balikat ko. Handa ka na. Anya, sa isang kurap ng mga mata ko, nagbago bigla ang paligid namin. Girl, ang arte ng pangalan pero totoo. Parang hanging bridge siya, pero mistula sa ulap. At sa gitna ng tulay, may isang nilalang na nag-aabang. Sino siya? Tanong ko. Si Idrano, isang dating engkantong niligtas ko, pero nagtaksil at sumanid sa madidilim. Tugon ni Sofira. Hindi siya makakatawid hanggat ako ang bantay, sabi ng nilalang. Teka lang kuya, wala ka bang ibang racket? Anong oras off mo? Pabirong tanong ko. Lumapit siya. Biglang lumamig ang hangin. Kaya naman nakaramdam ako ng takot. Pero bago pa man siya tuluyang makalapit sa akin, sumigaw si Sofira. Si Edwin ay hindi alipin ng takot. Hindi siya dapat alipin ninyo. Sabay iniharang niya ang sarili. Nakita kong nagliwanag siya. Parang bulalakaw. Mga bakla. Nagulat si Idrano. Nanginginig ang paligid. At nang matahimik, nawala si Idrano. Pero nawala din si Sofira. Sofira! Sis, ba't mo naman ako iniwan? Sigaw ko. Pero walang sumagot. Wala siyang iniwang anino. Ngunit may naramdaman akong bulaklak na nahulog sa kamay ko at narinig ko ang boses niya sa hangin. Edwin, ikaw ay malaya na. Matapos kong marinig iyon, ay bigla na lang umikot ang mundo ko, nandilim ang paningin at para bang nahulog ako sa isang napakataas na gusali. Nagising ako sa likod ng bahay ni Jomar. Basa ako, putikan at may paso sa kamay kung saan naroon ang bulaklak ni Sofira. Hindi ko na napigilan ang sarili kong maiyak. Tumawa, nagsisisigaw. Girl, nakaligtas ako! Oh my God! Nakauwi na ako! Nagtatatalon pa ako sa tuwa. At sa puso ko, alam kong totoo ang lahat ng nangyari. Hindi lang basta panaginip, hindi lang kwento. Totoo si Sofira.
At totoo ang kabutihan sa gitna ng kadiliman. Mga sis, akala ko tapos na ang lahat. Akala ko happy ending na to. Gaya ng usual na telenovela. May iyakan sa gitna ng ulan, tapos cut na. Pero hindi, kasi nung makauwi ako, after ng tuloy-tuloy kong tulog ng 2 araw. Oo girl, 2 days. Para akong anak ng mayamang wala ng gising-gising pa. May nangyaring hindi ko inaasahan. Nagising ako isang umaga, fresh na fresh ang air. May daing si mama sa kusina, kaagad na akong naligo at syempre, nag-shampoo ako ng 3 times. Kasi feeling ko, madumi pa yung kaluluwa ko. Napansin ko din yung marka sa balikat ko. Isang hugis bulaklak na parang nasunog sa balat. Hindi siya masakit, pero parang may kirot na nostalgic. Yung tipong, na-miss ko siya na hindi mo maintindihan kung sino o bakit. Nang biglang may bumulong sa taenga ko, na parang di ko alam kung imagination ko lang o dala ng hangin. Edwin, ikaw ay hindi pa tapos. Napatigil ako sa pagkukuskus ng ulo. Hindi ako nagpapanik. Bagkos ay nakikiramdam ako sa paligid. Pero nung sinabi ni mama na, "Hoy Edwin, kanina ka pa naliligo ah. Baka malusaw ka dyan." Sa gulat ko ay napasigaw ako. "Mother Bells, may bumubulong sa akin." Kunot noong pinalayas ako ni mama sa banyo at pinaliguan ulit sa labas. Welcome back to reality sis. That night, dumilim ang lahat. I mean, literal, nag-brown out. Pero ang weird kasi buong barangay may kuryente. Ako lang ang zero sa liwanag. Ay, may energy gap, charot. Habang nakahiga ako, bigla akong nanaginip. Pero alam mo yung feeling na hindi siya basta-basta dream lang. Kasi nararamdaman mo talaga. At ayun na nga, bumalik ako sa biringan. Nakatayo ako sa gitna ng isang parang, surrounded by glowing trees, and there she was, Sophia. Pero mas malungkot siya ngayon. Nakaputi lang siya. Walang alahas, walang glow, parang may dinadala siyang bigat. Bakit ako nandito? Tanong ko. Dahil may nilalang na nakatakas. Isa sa mga pinakamasasamang engkanto. Si Arcamon. Siya ang dahilan kung bakit sinira ng dilim ang biringan. Malungkot niyang sagot. Nagulat ako sa sinabi niya. Anong ginagawa ko dito? Bakit ako? Bakit hindi yung ibang diwata ang humabol? Seryosong tumingin sa akin si Sophia. Dahil ikaw lang ang nilalang na kayang lampasan ang dilim na may dalang liwanag. At kalupaang totoo. Natulala ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Kasi girl, true naman yun. Ako yung tipong iiyak, tapos tatawa ulit. Ako yung baklang kahit inaatake na ng stress, marunong pa ring mag-joke. At dahil dyan, sabi niya kailangan kong bumalik. Si Arcamon ay isang nilalang na dati ring diwata. Pero nilamon ng inggit. Gusto niyang kontrolin ang mga tao sa mundo natin. Lalo na, ang mga tulad kong binubugbog ng lipunan. Pero lumalaban pa rin. Kapag nasakop niya ang puso ng mga kagaya mo, Edwin, mawawala ang kulay ng mundo niyo. Anong kailangan kong gawin? Makipaglaban gamit ang lipstick? Hindi armas ang kailangan mo, kundi ang katotohanan sa loob mo. Kinabukasan, nagsinungaling ako kay nanay na may night jog ako. Wala naman akong running shoes. Pero carry lang. Dinala ko lang ang sarili ko, isang lumang rosaryo at ang bulaklak na iniwan ni Sophia dati. Pagdating ko sa lugar kung saan may puno ng balete, malamig ang hangin. Walang tao, walang kailaw-ilaw. Hanggang sa may umusok sa paligid at isang portal ang bumukas. Pero bago ako tumawid,
may narinig akong tinig. Edwin, kailangan mong piliin. Buhay mo ngayon o ang mundong kailangan mong iligtas. Tumingin ako sa langit, sa mga bituin, at sabay sabing, sige na nga, pero sana may wifi sa biringan. At ayon, lumakad na ako sa liwanag. Charot kung charot, pero nung bumalik ako sa biringan, sis, hindi na siya katulad nung una ko siyang nakita. Wala na yung makukulay na ilaw. Wala na yung enchanted kabog ng kalikasan. Ang sumalubong sa akin, itim. As in kadiliman ng ex mong ginost ka. Naglalakad ako sa loob ng biringan na parang contestant sa Amazing Race. Encanto Edition. Walang mapagtanungan. Puro kaluskos at tila may sumusunod sa akin. Pero hindi ako nagpaapekto. Siyempre, trained tayong mga bakla sa pagdedma sa mga jowang hindi nagre-reply. Pero nung dumaan ako sa lumang arko, may sumalubong sa akin na nilalang. Mukha siyang half kabayo, half chismosong binata. Siya si Taghilom. Ikaw ba si Edwin? Ang hinirang? Tanong niya. Hinirang o sinumpa? Depende sa araw, be. Natawa siya ng kaunti. First time ko makarinig ng tawa doon sa biringan. Magmula nung bumalik ako. In fairness, may sense of humor ang kabayong ito. Dinala ako ni Taghilom sa isang kuweba. Doon ko muling nakita si Sofira. Pero girl, hindi na siya glowing goddess ngayon. Nangayayat siya. Parang stress na stress. Parang di pa siya nakaka-recover sa breakup nila ni Destiny. Tinanong ko agad siya. Sis, ayos ka lang ba? Bakit parang sinipsip ng sandamakmak ang dugo mo? Ang pangit mo na tuloy. Ngumiti siya kahit may lungkot. Edwin, may hindi ako nasabi sa'yo. Noon pa. Huwag mong sabihin sa akin. Syota ka? Ex ka ni Arcamon? Napaluha siya. Girl, tinamaan ako ng kaba. Kasi totoo pala. Oo, dati siyang diwata. Mahal ko siya noon. Pero nung gusto niyang sakupin ng mga tao, lumaban ako. At dahil doon, isinumpa niya ako. Ibinilanggo ako sa sarili kong damdamin. Masakit pala talaga kapag ex mo ang sumisira sa mundo. Buti na lang ako. Iniwan lang. Hindi naman sumakop ng dimensyon. Naglakad kami ni Taghilom at Sofira papuntang bayan ng Anino. Teritoryo ng mga alagad ni Arcamon. Ako pa rin ang leading lady. Siyempre. Pero ngayon, may dalawa na akong bodyguard. Si Taghilom na marunong mag-teleport. Char. At si Sofira na medyo nanghihina pa pero may diva energy pa rin. Ala Regine. Pagsapit ng gabi, sumugod kami sa isang dating tahanan ng mga diwata. Pero napalitan na ito ng mga itim na palasyo, gawa sa ugat ng punong patay at bangungot ng mga taong sinumpa. Biglang lumabas ang tatlong bantay. Mga nilalang na parang kabayo, pero may ulo ng ibon. At may pakpak ng paniki. Sila ang tatlong itim. Ikaw ang Edwin. Gusto kang kunin ng aming Panginoon. Isa kang susi sa pagbukas ng tarangkahan ng lubos na kadiliman. Tanong ng isa na para bang nasa loob ng pinakailalim na kuweba ang boses nito. Ay sorry ha, pero hindi ako susi. Isa akong padlock. At di ko kayo papapasukin kahit anong mangyari. Tamang pasabog mga sis. Pero biglang lumipad ang isa sa kanila at sinugod ako. Buti na lang si Sofira. Kahit nanghihina, naglabas ng isang liwanag mula sa puso niya at binulag ang mga nilalang. Kaso, nahimatay siya pagkatapos. Habang binubuhat namin si Sofira papasok sa kuweba, bigla siyang bumulong. Edwin,
May isa sa ating tatlo na hindi tunay. Napatingin ako kay Taghilom, tapos sa paligid. Walang ibang tao. Taghilom? Tanong ko. Napangiti siya. Pero iba na ang ngiti niya ngayon. Matagal na kitang hinihintay, Edwin. Bago pa ako makapag-react, nagbago na ang anyo niya. Mula sa half kabayo, naging nilalang na may balat na parang uling. Ang mga mata niya ay mapupula. Siya pala si Arcanon. Shota Bells, kakaiba ang plot twist. Ginamit ko si Sofira. Ginamit ko ang damdamin niya. At ikaw, Edwin, ikaw ang kaisa-isang taong may pusong tunay sa dalawang mundo. Kapag nakuha kita, mawawala ang liwanag ng tao. Lumapit siya sa akin. Dahan-dahan. Unti-unting umiitim ang paligid. Unti-unting nawawala ang lakas ko. Pero biglang tumayo si Sofira. Kahit nanghihina, kahit halos wala na siyang enerhiya. Tinawag niya ang pangalan ko. Sabay ibinato sa akin ang huling sinag ng kanyang puso. Edwin, gamitin mo ang alaala natin. Gamitin mo ang katotohanang hindi kayang sakupin ng kadiliman. Ang tunay na pag-unawa. Doon ko naalala lahat. Ang tawa namin ni Sofira sa kuweba. Ang kwentuhan habang naglalakad kami noon sa Biringan. Ang moment naming dalawa habang binabantayan niya akong matulog. Lahat, mga simpleng bagay, pero totoo. At dahil doon, nagliwanag ako. Hindi metaphor lang ha. Literal na nagningning ako. Parang Christmas light pero mas fabulous. Hindi ganyan dapat ang kwento. Napaatras at napasigaw si Arcamon. Sorry ha, pero ako ang bida rito. At ang bida, hindi nagpapatalo sa dilem. Pagkatapos ng revelasyon ni Arcamon na siya pala si Taghilom, naramdaman ko ang pagputol ng lahat ng tiwala. Pinagkatiwalaan ko siya. Niligtas ko siya minsan. Tapos ganun lang. Pero ang mas masakit, si Sofira. Ubos na ang lakas niya. Nakaupo siya sa isang bato. Duguan. Nanginginig. Tinititigan ako. Na para bang nagsusumamo. Edwin, ito na ang wakas. Wakasan mo na. Mahinang bulong niya. Lumalakad si Arcamon papunta sa akin. May hawak siyang itim na sibat. Kapag nabura ang huling alaala ng pagmamahal, matutupad ang kadiliman. Sigaw niya. At that moment, parang tumigil ang lahat. Naramdaman ko ang buong buhay ko. Mula pagkabata, mga panglalait sa akin. Yung mga gabi na umiiyak akong mag-isa kasi hindi ako tanggap ng sariling pamilya. Hanggang sa araw na yon. Kung kailan may isang nilalang tulad ni Sofira na naniniwala sa akin. Wala akong kapangyarihan. Hindi ako mandirigma gaya nila. Isa akong baklang naligaw. Pero ang puso ko, punong-puno ng totoo. At doon, may liwanag na sumiklab mula sa dibdib ko. Di ko alam kung ano yun, pero ramdam kong hindi yun akin. Liwanag ni Sofira. Bitawan mo siya! Sigaw ni Sofira at pilit na tumatayo. Wala ka ng lakas. Nagmahal ka sa maling paraan. At iyan ang kabayaran. Pero si Sofira, lumakad pa rin. Dahan-dahan, hapong-hapo. Hindi ako nagmahal ng mali. Minahal ko si Edwin dahil sa kabutihang nakita ko sa kanya. At iyan ang bagay na hindi mo kailanman mauunawaan, Arcamon. Habang naglalakad siya papunta sa amin, nakita ko ang sarili ko sa mata niya. Hindi bilang yung Edwin na iniiwan, pinagtatawanan o nilalait, kundi bilang isang nilalang na karapat dapat mahalin. Si Sofira, siya lang ang unang nakakita nun. Pinalo ni Arcanon ng lupa gamit ang sibat niya. Niyanig ang buong paligid. Lahat ng engkantong itim lumitaw. Pinalibutan kami. Ito na ang wakas. Wala na kayong tatakasan. Nanunuyang wika ni Arcamon. Pero tumayo ako.
Tumayo ako para kay Sofira. Para sa sarili ko. Hindi mo kami mapapailalim! Matigas na sigaw ko. Hinawakan ko ang kamay ni Sofira. Sobrang lamig na ng paligid niya. Nakaangat na ang sibat ni Arcamon. Pero bago niya pa ito maihampas, yumakap sa akin si Sofira. Sabay bulong. Edwin, patawarin mo ko. Kailangan kong magsakripisyo. Ikaw ang huling pag-asa namin. Bago ko pa maintindihan ang ibig niyang sabihin, bigla siyang lumayo at humarap kay Arcamon. Tinawag niya ang huling kapangyarihan ng puso niya. Isang liwanag na parang bituin, sumiklab sa kalangitan ng dilim. At nang saktong ihampas ni Arcamon ang kanyang sibat, sinalubong ito ng liwanag ni Sofira. Isang malakas na pagsabog ang narinig ko. Naputol ang dilim. Nakita kong naputol si Arcamon. Pero naputol rin ang hininga ni Sofira. Napaupo ako. Nakatingin lang sa katawan ni Sofira. Wala na siyang galaw. Parang natutulog. Pero ramdam kong hindi na siya magigising. Dahan-dahan ko siyang nilapitan. Inilagay ko ang ulo niya sa aking hita. At doon ko na hindi napigilan. Umiyak ako. Hindi ako umiyak ng tahimik. Umiyak ako na parang batang iniwan. Iyak na parang nawawala sa sarili. Dahil si Sofira, siya lang ang tanging nilalang na tinanggap ako ng buo. Buong buo. Walang pag-aalinlangan at pagdadalawang isip. Hindi man lang ako nakapagsabi sa kanya ng salamat. Wala man lang akong nasabing, mahal kita. Wala akong nasabing, wag mo kong iiwan. Lahat ng yun, huli na. Pagmulat ko, nasa tapat na ako ng malaking puno ng balete kung nasaan ang portal na pinasukan ko. Pero ngayon, wala na ang portal na yon. Tahimik ang paligid. Sa tabi ko, may bulaklak na hindi ko alam kung anong uri. Mapusyaw ang kulay. Parang liwanag ni Sofira. Umiyak na naman ako. Pero ngayon, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pagpapasalamat. Dahil ngayon alam ko na, kahit saan man magpunta ang mga katulad ko, alam kong tanggap kami. May tatanggap sa amin ng buo, katulad ng ginawa ni Sofira. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.